Okay, good day mga Airsoft, good day mga kabigman. Meron lang tayong konting kailangang talakayin, no, na nag-message kasi yung ating ka-Airsoft. No? Sa puntong ito, wala tayong gustong kampihan. Ang gusto lang natin is maresolba na lang yung problema. No? Pakinggan ninyo to mga ka-Airsoft ko. No? Okay, good evening mga ka-Airsoft. May nag-message po sa atin. No? Magandang hapon po sa inyo, kabigman. Gusto ko pong usap sa inyo, kabigman. Pag may time po kayo tungkol po sa unit ko na pinaayos po sa hobby shop na binilhan ko, kabigman. HK416, malamang to mga cars of, tingin ko AEG to. Yun, sabi niya HK416, so nagkamali ako doon, no? Ang inakala ko na AEG yung unit, pero later on na discover ko hindi pala AEG, GBBR. HK416 po ang unit ko. Gusto ko sana sa iyo ko na lang ipaayos kasi hanggang ngayon hindi pa rin nila naayos. 6 na buwan na po. Mahigit nang doon sa kanila, kabig. Kunin ko na lang sa kanila ang unit ko, sa inyo ko na lang po ipagawa kung papayag po kayo. Okay, bali ang reply ko rito is in fairness, no, baka kasi merong mga chances or cases na ang nasira is major parts, baka wala sila ng parts na yon, no. Pero alamin natin, no, sa ka-Airsoft natin, actually parang gas lang ang binibili sa atin ito, no. Yung nakaraan tayo ng gas. Hindi pa bumili sa atin unit to, no. Okay, no, tignan natin mga ka-Airsoft, tawagan natin. Marites na lang muna kayo. Okay, so ayun, no, ayun, narinig nyo. Actually, hindi namin to client, no, hindi namin client to, pero lumapit sa amin, no, kasi wala na siyang ibang malapitan, kasi yung binilhan niya ng Airsoft, which is hindi ko na rin papangalanan, okay, kasi hindi naman natin intention na manira ng kapwa natin, no. Kasama natin sa industriya, actually kakilala natin, although hindi ko ganun kadikit, no, yung hobby shop na yon, pero kasama natin sa industriya, hindi na tayo kailangang sumali pa sa problema nila, no. Problema na lang nila yon. So ang sa atin, ang gusto na lang natin masolusyonan yung naging problema, no. So ito na nga, tinawagan natin to, itong ka-Airsoft na to, at ito ang naging conversation namin. Yes po. Si Randy. Okay, yes sir. Ano po sa atin, sir? May ano po ako, ano po sa'yo. Kausap, yung rifle ko po na binili ko sa Airsoft. Okay po. HK416 po yung gas blowback. Okay. Ayun, mga Airsoft, no, sinabi niya na binili daw niya yung Airsoft niya, HK416 gas blowback. Humingi ako ng pasensya kasi inakala kong AEG nung una, no. Ngayon, nilinaw niya sa akin gas blowback. Tuloy po natin. Po? Ngayon po, palagi na ako mga umusta ng ano na nangyari. Palagi na siya hindi pa rin naayos. Mag-6 months na siguro yun. 6 months na po sa kanila. Ilang Good. buwan niyo pong Okay nagamit? na yan. Suka na lang yan. Wag mo nang... Ano po? Ilang months niyo po siyang nagamit? Pagkabili ko po, siguro nagamit ko lang nagtagal naman pa limang buwan, no? Ganun. Mga Okay mga Airsoft, no. So pagkabili niya, nagagamit naman niya ng mahusay, maganda naman, maayos naman daw. Pero after mga 5 months, lumabas na yung problema. Okay, diretso natin, pakinggan niyo, ha. 5 buwan. Tapos ano pong naging problema, sir? Ano po ang eksaktong problema, sir? Baka matulungan ko po kayo. Nag-ano siya, parang hindi na makakalabit. Ayaw na pong Grabe. makalabit. Ulitin natin yung part na yan, ha. Gusto kong marinig niyo, no. Kasi may motor na dumaan. Okay po. Ngayon po, palagi na ako mga umusta ng ano na nangyari.
palagi na siyang hindi pa rin naayos. Magsi-6 months na siguro yun. 6 months na po sa kanila. Ilang buwan niyo pong nagamit? Oh. Ano po? Ilang months niyo po siyang nagamit? Pagkabili ko po, mga siguro mga nagamit ko lang mga matagal naman pa mga 5 buwan. No? Ganun. Mga 5 buwan. Tapos ano pong naging problema, sir? Ano po ang eksaktong problema, sir? Baka matulungan ko po kayo. Nag-ano siya, parang nagbara, hindi na makakalabit. Ayaw na pong makalabit. Oo. Opo. Yun po ang problema, sir. Baka Ayun mga ka-airsoft, no, narinig nyo. So, ayaw na raw makalabit. Nagkaroon ng problema sa mismong, siguro mga ka-airsoft, sa trigger assembly niya, no. So, para lang sa inyong kaalaman, ipapakita ko muna, bago natin ituloy ito, no, ipakita ko muna sa inyo kung ano itsura ng trigger assembly. Ito ang itsura ng trigger assembly ng GBBR, okay? Bawat brand magkakaiba ang sukat, bawat brand magkakaiba ang klase, bawat brand iba-iba ng laki, okay? Ayan, no? So, ito ang itsura ng trigger assembly ng bawat unit, okay? Ito, original version to, no? Full alloy, so walang CNC steel part sa kanya. All original version to. Ayan, okay, yan. Together with this, no? Ayan, ayan, Yan. All original version to, okay? Ngayon, ano ba ang downside ng all original? All original, ibig sabihin, original siya, kaya lang ang problema niya, ganon, kung nasira yung una mong trigger assembly dahil napudpod, dahil sa lakas ng recoil, dahil sa lakas ng putok, most probably ganun din ang mangyayari rito, di ba? Although tatagal naman siya, tatagal ng mga ilang buwan, pero ganun pa rin, mapupudpud pa rin, dahil ordinary standard lang to. Okay? Ayan na, ayan. Okay, okay na yan, di ba? Yan. Yan. Ito yung original. Ngayon, meron kami nung nabaklas na parts. Ito. Itong mga parts na to, ito, nandito rin yan sa loob nito. Kasi ito na yung isang buong assembly. Okay? Normally, magpapalit ka ng isang buong ganito. Kaya lang, pag nagpalit ka nga ng isang buong ganito, standard pa lang rin yan. Okay? Hindi pa yan yung upgrade version. Hindi ibig sabihin na nagpalit ka nito, nag-upgrade ka na. Hindi. Ni-replace mo lang. Okay? Ngayon, ito yung laman loob niyan. Ito yung fire control group kung tawagin. Ito, trigger assembly. Nasa loob ng trigger assembly ang fire control group, which is ito. Okay? Ito, kaya tinatabi ko kasi meron pang pwedeng pakinabangan dito. No? Yan, ito yung nasa loob nito. Nito. Okay? So, ito, masasabi natin na hindi pa rin siya upgrade parts. Ordinary pa rin siya. Okay? Ayan. Okay. Ngayon, ituloy natin. nasa mismong fire control group po yun sa trigger assembly. Ito yun, trigger assembly, fire control group. Oo nga. Opo. Yun, kaya kung makikita niyo yung unit namin, sa una pa lang ina-upgrade na namin yung fire control group. Okay, ito yung upgrade. Para experience yung ganyang Yan, problema. ito, no? Ayan, no? Yan. Ito, ulitin natin, ha? Para sa inyong kaalaman, ito yung original, yung standard na trigger assembly. Nasa loob ng trigger assembly ang fire control group. Ayan, sila yung mga grupo na tumutulong para ma-fire mo yung trigger assembly. Okay? Ngayon, meron tayong upgrade parts na ginagamit, which is ito. Ito, katulad dito, RA Tech. Ayan, no? Katulad dito, ha? Ayan, nakalagay, CNC Steel Trigger Assembly for WEM4. O, yan. Katulad nito, pang W ito. Okay, yan. Kikita nyo, CNC Steel, CNC Steel, ito, mga stainless steel. O, yan. Ibig sabihin, matibay yan. Ito na yung upgrade parts. Okay, kunin pa natin isa. Ito yung isang pangklase, ha. Ayan, makikita nyo, Steel Trigger Assembly for WE Scar L. GB. Ito pang scar naman to. Okay, itong parts na to, hinihimay, nilalagay sa mismong trigger assembly. At yung trigger assembly ang ipapasok mo doon sa mismong unit. Ayan, di ba? Ayan. Tuloy natin yung usapan, tuloy natin.
Yung problema kasi pag hindi in-upgrade yun, nandadamay ng ibang problema eh. Lumalaki yung lawak ng sira. Kaya, kasi napapasig ka Bigman huli na kita nakita sa Apo, sa Facebook page. Opo. Ganito na lang po. Nasa po ba yung unit ngayon? Ano sa airsoft po? Nasa kanila po. Paano nyo po yun? Kukunin nyo po muna, ganon. O yun, nakita nyo mga ka-airsoft, di ba? Dito sa Bigman, sa una pa lang, yung pwedeng i-upgrade, ina-upgrade na natin para makaiwas tayo dun sa sinasabing hassle na sakit sa ulo. Okay? Itong si bossing natin, napakalayo nito. Sa tawid dagat to. Itong kausap ko. Tawid dagat to. Imaginein mo yung hassle, no? Yung hassle na makakamtan niya ngayon. Yung unit nandun sa binilhan niya sa Cavite. Okay, yung unit nasa Cavite, hindi, ganito. Yung unit nasa kanya, ginagamit niya. Ngayon, nasira, pinadala niya sa binilan niya. Okay? Ngayon, 5 months na, hindi nagagawa yung unit niya. Ngayon, yung unit niya, gusto niya, ipakuha na lang dun sa binilan niya, babalik ulit sa kanya, tatawid dagat ulit, tapos, pagkakuha niya, sa kanya ipapadala na lang sa akin. Nakita niyo yung hassle na yon, yung unit, magkano ang shipping fee, nakailang balik na. Number 1, unit mula sa kanya, papunta rin sa shop na binilan niya. Okay, shipping na yon, di ba? May shipping ka na nababayaran ron. Ngayon, yung unit, binabawi niya ron kasi 5 months na, hindi pa nagagawa. So, another shipping, papunta sa kanya. 2 shipping. Ngayon, yung unit na makukuha niya, babalik na bumalik sa kanya, ipapadala niya sa akin. 3 shipping. Nakita niyo yan? Ngayon, yung unit, yung unit ngayon na sa 3 shipping na nasa akin, na kung sakali, sana magawa namin, babalik ulit sa kanya, 4 na shipping. Nagets niyo yon? Tapos, di ba, bukod dyan sa 4 na shipping na yan, yung unit, nung una, pinashipping sa kanya, 5 shipping. 5 shipping. Oh. Diba? Nakita niyo yan? Ngayon, ganito mga ka-airsoft, magkano ang isang shipping ng rifle? Nasa 1,000 plus. Kasi mahaba, malaki, mabigat ang isang rifle. 1,000 plus times 5. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Gumastos ka ng 5,000 para lang sa mga shipping ng unit mo. Sa tingin mo, napaka makatao ba nun? Maganda ba yon? Nakatipid ka ba nun? Diba? Yan ang sinasabi ko. Diba? Hindi ka nakatipid, gumastos ka ng 5 pa-shipping nang walang katuturan dun sa unit mo. Okay? Ngayon, yung unit, nandun sa gumagawa, hindi magawa ng 5 buwan, kukunin niya, ipapadala niya sa akin. Pagkakuha niya, sa kanya sa akin ipapadala. Doon pa lang gagana yung pagre-repair natin. Okay? Medyo alanganin ako rito na gawin na pagbigyan. Kaya lang naaawa ako kay bossing kasi hopeless na siya, wala na siyang ibang pagdadalan. Bakit nag-hesitate ako na gawin yung unit niya? Kasi yung unit niya, baka kung ano-ano na ang kinalikot. Baka kung ano-ano na ang parts na nawawala, baka napagkahuyan na, or baka may mga nawawala ng maliliit na tornilyo. Saan tayo bibili ng mga maliliit na tornilyo at saka maliliit na spring gaya nito? Sa tingin nyo, saan tayo makakabili ng ganyang spring? Saan tayo makakabili or saan tayo makakakuha ng ganyang spring? Okay? Saan tayo makakabili or makakakuha ng ganitong spring? Malamang sa malamang wala. Di ba? Kaya nag-hesitate ako, kaya lang no choice tayo, gusto natin sugalan para matulungan ang ating bossing. Replay natin ng kaunti para lang marinig nyo Naman pa mga 5 buwan, no? Okay, 5 buwan daw niya nagamit. Tapos ano pong naging problema, sir? Ano po ang eksaktong problema, sir? Baka matulungan ko po kayo. Parang nagbara, hindi na makakalabit.
Ayaw na po Okay, makalabit. nagbara, hindi na nakakalabit. So, Yun merong po ang naging problema, problema, sir. merong Baka- tumukod, merong nabitak doon sa mismong fire control group. So, ito yung fire control group. Again, papakita ko sa inyo. Ito yung trigger assembly. Okay, ayan ha. Yung fire control group, nandito yan sa loob ng trigger assembly. Ang daming mga maliliit na parts. Nakakatakot. Baka napagkahuyan na yung kanya, no? Anyway, tuloy natin. Mismong fire control group po yun sa trigger assembly. Oo nga. Opo. Yun. Kaya kung makikita nyo yung unit namin, sa una pa lang, ina-upgrade na namin yung fire control group para hindi ma-experience yung ganyang problema. Ang nagiging problema kasi pag hindi in-upgrade yun, nandadamay ng ibang problema eh. Lumalaki yung lawak ng sira. Kaya, kasi napupansin ka bigman eh, huli na kita nakita sa Opo. sa Facebook page. Ganito na lang. O yun, narinig nyo mga ka-airsoft. Sabi niya, huli niya na ako nakita sa Facebook. Malamang sa malamang, kung maaga-aga niya ako nakita, hindi magkakaproblema yung ka-airsoft natin ng ganito. Kasi, yung magiging unit niya is upgraded na ng full steel CNC at saka stainless steel yung laman loob. Okay? So, dahil hindi sa atin siya bumili, dahil hindi niya tayo nakita agad, yung unit niya, nagsasuffer siya ngayon. Gas blowback rifle yung unit niya. Grabe naman to. Bomba ng bomba. Dali, palipasin natin. Ang ingay ng motor eh. Ayun. Okay, no? Yung unit niya ngayon, nagsasuffer siya kasi, yan. Kaya dito sa Big Man, sa una pa lang, ina-upgrade na namin para hindi na tayo sumakit ang ulo. Tawid dagat to si Bossing. Pakinggan ninyo. Po, nasa po ba yung unit ngayon? Ando sa airsoft po. Nasa kanila po. Paano nyo po yun? Kukunin nyo po muna, ganon. Kukunin ko na lang pagkatapos, pagdating dito, papadala ko sa inyo. Sige po, kayo po ang bahala. Ang dami, ang laking hassle na ginawa sa inyo ng unit, no? Narinig nyo yun mga ka-airsoft. Maling pagtitipid. Ayan. Ngayon, napapamura, di ba? Naghanap ng mura, ngayon napapamura. Maling pagtitipid. Sa tingin nyo ba nakatipid siya? 5 beses nang nagpaikot-ikot ng shipping yung unit niya. Yung unit niyang sira, 5 beses na. So, magkano na yon? Kung sa 1,000 na lang, bawat isang shipping, 5,000. Gumastos na siya ng 5,000 para pa lang sa shipping. Oo nga. Opo. Sige po, gano'n na lang po. Kunin nyo po, tapos, Pagdating dito, papadala ko sa inyo. Opo. Ano po bang dahilan nila? Bakit hindi po ma-repair? Yung pizza nga po, hindi nga po dumating. Grabe naman, tagal naman. Ganun po. O di sige po, tignan po natin kung ano pong magagawa natin doon sa unit ninyo. Okay, mga ka-airsoft, no? Doon sa puntong yun, hindi ko kakampihan si Bossing, no? Halos lahat naman ng shop, na legit na shop, nakaka-experience din po, lalo na sa panahon ngayon, ito, lalo na nung pumutok yung gera, ng mga delay sa shipping kung naghahanap sila ng parts or nag-i-import sila or nagpaparating sila ng parts, talaga pong delay ang mga shipping. At isa pa, napakataas ng shipping cost. Napakataas po, no? Dahil sa nangyayaring crisis ngayon, yung crisis hindi lang naman sa Pilipinas hindi lang buong mundo po yung crisis. Buong mundo halos naghihirap, buong mundo halos kinakapos, no? Sa punto po na yon, hindi ko kakampihan dun si Bossing kasi kahit kami na-experience din po namin yan. Super delay ang mga shipping sa totoo lang ngayon. Sir, Okay, sige, salamat po. sir. salamat po. Sige po, padala nyo na lang po. Thank you po.
Okay, mga Karsop, nakita nyo naman, di ba? Hindi tayo nagbanggit ng pangalan, hindi tayo nagbanggit ng kahit ano pa man. Wala tayong intention na manira. Ang gusto lang natin, doon na lang kagad tayo sa problema. Yung issue ni Sir, doon sa binilan niya, yung sama ng loob niya ron, hayaan na natin yon. Dito tayo ngayon sa problema. Kung ano yung kaya nating itulong, kaya nating gawin, yun ang gagawin natin. Hindi na para makisali tayo rin sa issue nila. Yung binabanggit niyang airsoft shop, kakilala ko rin yan. Kasama natin sa industriya yan. Hindi na para makipagbalagbagan tayo dyan, makipagsiraan tayo dyan. Hindi natin ugali yun. Okay? Hindi ko ugali yung merong naninira sa akin. Hayaan ko na lang. Hayaan ko lang siya. Magpakasaya siya. Di ba? Ngayon, merong lumapit sa akin, nagpapatulong. Sisiraan ko ba yung isa? Hindi. Hindi ko gagawin yun. Mas marami akong kailangang asikasuhin kesa asikasuhin ko pa siya. Di ba? Lalo na ngayon, lumawak na naman ang network ko. Ultimo camping, gusto kong pasukin. Ang dami kong hobby. Big bike. Big bike. Mountain bike, scooter, collector. Di ba? May mga pagong ako, may mga bonsai ako. Ngayon, sumusuong na naman ako, camping. 6, paano ko pagkakasyahin sa isang buong araw? 6 ang hobby ko. Di ba? Bukod sa hobby ko, may mga negosyo pa ako na inaasikaso. Paano ko pagkakasyahin yun? Dadagdag pa yung isa, makikipagsiraan pa ako. Hindi na, huy. Hahayaan ko na lang sila, resolbahin nila yon. Ako, gagawin ko yung problema na inilapit sa akin. Okay? Kaya nga pag meron bumibili sa akin budget meal, nangungulit. Tapos alam ko medyo sasakit lang ang ulo ko dun sa tao. Ang ginagawa ko, bossing, hanap ka na lang sa iba. Pumunta ka kay ganito, dito ka bumili kay ganito. Diba? Mas gusto ko, bossing, magkaibigan tayo, wala tayong samaan ng loob. Pag naghanap ka sa akin ng budget meal at binentahan kita, balang araw, sasama lang yung loob mo kasi yung unit na budget meal, masisira. Sasama loob mo sa akin. Ngayon, ganito gawin natin. Hayaan kong bumili ka ng budget meal dun sa iba. Hayaan kung doon ka bumili ng budget meal. Hayaan kung kayo yung magkagalit. Tayo, bati tayo, friends tayo. Okay, no? Yan lang ang sinasabi ko. Lahat naman tayo merong free will. Gusto mo ng budget meal? Narinig mo yung vlog ni Big Man regarding sa budget meal? Pero sa kabila nun, ginusto mo pa rin yung budget meal? Naniwala ka pa rin dun sa iba? Okay lang. Walang problema sa akin yun. Hindi kita kawalan, hindi mo rin ako kawalan. Kung hindi ka makikinig sa akin, okay lang. Kung makikinig ka sa akin, ikaw ang magbe-benefit. Okay? Good afternoon, Earl Bernabe. Shout out, Earl Bernabe, and to your family. Boss Bigman, hindi hingi po sana ako ng help regarding sa unit ko, 1911, Nasingaw. Bossing, tawag ka, no? Pag meron kayong problema, gayahin niyo yung ibang tao, tumatawag, no? Wag niyong ilahad yung problema ninyo sa comment section kasi hindi natin mareresolba yan dyan. Di ba? Hindi natin mareresolba yan dyan. Pero kung susubukan mong tumawag sa akin, ako mismo yung makakausap mo, right on the spot, mareresolba natin yan. Di ba? Okay, yun lang mga Airsoft. Humaba yung live natin. Maraming salamat po. Mamaya po, review and unbox po tayo.